Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na siswertehin at mabibigyan ng regalo. At habang nakikinig ka sa simula ng kwentong ito, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil baka ang lugar mo ang mabanggit natin sa susunod na istorya. Sa harap ng mataas na bakalang gate ng San Teodoro Crest Academy, isang marangyang paaralan na kilala sa buong siyudad dahil sa mamahaling tuition, malalaking gusali at mga estudyanteng anak ng politiko, negosyante, doktor at artista, tahimik na nakatayo tuwing alas 5 ng umaga ang isang matandang security guard. Ang pangalan niya ay si Senando Kalupitan, pero mas kilala siya ng mga bata bilang Mang Nanding. 67 taong gulang na siya. Bahagya ng nakayuko ang kanyang likod. May mga guhit ng pagod sa noo at kapag malamig ang umaga ay mahahalata ang bahagyang panginigig ng kanyang kamay habang hawak ang lumang flashlight. Ngunit kahit ganon, siya ang unang taong makikita sa gate. Siya ang nagbubukas ng kandado. Siya ang nagwawalis ng mga tuyong dahon sa harap. Siya rin ang bumabati sa bawat estudyanteng pumapasok. Kahit ang karamihan sa kanila ay hindi man lang siya nililingon. "Magandang umaga, Hiha," bati niya minsan sa isang batang babae na umiiyak habang bumababa sa mamahaling sasakyan. Hindi sumagot ang bata. Nakayuko nito. Hawak ang bag na halos mas malaki pa sa katawan niya. Lumapit si Mang Nanding ng kaunti, ngunit hindi sobra para hindi matakot ang bata. "Ano pong pangalan ninyo?" tanong nito. "Mang Nanding lang, anak. Bantay ako rito. Kapag naligaw ka, hanapin mo lang ako sa gate." Mula noon, hindi na umiiyak ang batang iyon tuwing pumapasok. Kapag nakikita siya ni Mang Nanding, kumakaway ito mula sa loob ng sasakyan. Ganoon si Mang Nanding sa mga bata. Tahimik, mabait at tila laging may mahabang pasensya. Ngunit sa mga matatanda, lalo na sa ilang opisyal ng paaralan, iba ang tingin sa kanya. Para sa kanila, isa lang siyang matandang gwardya, isa sa mga trabahador na madaling utusan, madaling pagalitan, at madaling palitan kapag nagkamali. Hindi alam ng karamihan na bago naging security guard si Mang Nanding, minsang siyang naging guro. Noong bata pa siya, sa maliit na bayan ng Malumbay sa lalawigan, kilala si Senando bilang Sir Nanding, ang gurong marunong kumanta habang nagtuturo. Hindi mayaman ang paaralan nila noon. Kawayang ang bakod, yero ang bubong, at kapag umuulan ay kailanang ilipat ang mga upuan dahil may tulo sa kisame. Pero kapag tumutugtog si Sir Nanding ng gitara, biglang nagiging masaya ang klase. "Mga bata," sabi niya noon habang nakangiti, "hindi porket mahirap tayo, wala na tayong karapatang mangarap. Ang pangarap libre, ang sipag nasa kamay natin, ang dangal nasa puso." Isa sa pinakamadalas makinig sa kanya noon ay ang sarili niyang anak na si Elian. Si Elian ang liwanag ng buhay niya. Maputi ang balat ng bata, malaki ang mata, at may maliit na nunal sa gilid ng kanang kilay. Mahilig itong umupo sa tabi niya tuwing gabi habang nag-aayos ng lesson plan. "Papa," sabi ni Elian noon habang hawak ang maliit na papel na ginawang medalya, "paglaki ko, magiging principal ako. Pero hindi ako sisigaw sa mga bata." Tumawa si Mang Nanding habang ginugulo ang buhok ng anak. "Bakit naman principal agad?" "Kasi gusto ko po ng school na walang batang umiiyak." Napansimit si Nanding sa sagot ng anak. Sa puso niya, nangako siyang kahit mahirap sila, pag-aaralin niya si Elian hanggang makamit nito ang pangarap. Ngunit hindi lahat ng pangako ay madaling ipaglaban kapag ang buhay mismo ang kumalalaban. Nagkasakit ang kanyang asawang Salvacion. Una, simpleng ubo lang. Sumunod, panghihina. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan na nilang bumiyahe sa bayan para magpatingin. Wala silang malaking ipon. Ang maliit na sahod ni Nanding bilang guro ay napupunta sa pagkain, gamot at utang sa sari-sari store. "Pasensya ka na, Nanding," mahinang sabi ni Salvacion isang gabi habang nakahiga sa banig.
Kung hindi ako nagkasakit, hindi ka mahihirapan ng ganito. Hinawakan ni Nanding ang kamay ng asawa. Huwag mong sabihin yan. Magaling ka rin. Konting tiis lang. Sa sulok ng kwarto, tahimik na nakikinig si Elian. Bata pa siya pero ramdam niya ang bigat sa bahay. Kinabukasan, ibinigay niya sa ama ang maliit niyang alkansya. Papa, gamitin niyo po ito kay mama. Napatigil si Nanding. Barya-barya lang iyon pero halos madurog ang puso niya. Hindi nagtagal, napilitan siyang tumigil sa pagtuturo para maghanap ng mas malaking kita. Naging pahinaante siya, kargador, bantay sa bodega at kung ano-ano pa. Isang araw, sa gitna ng magulong palengke kung saan dinala niya si Elian para bumili ng gamot ni Salvacion, may nangyaring kaguluhan. May nagtakbuhan tao. May sumigaw na may sunog sa kabilang hanay ng tindahan. Sa ilang segundong pagbitaw ni Nanding sa kamay ng anak para alalayan ng matandang nadapa, nawala si Elian. Elian! Sigaw niya noon habang tumatakbo sa gitna ng usok at nagsisiksikang tao. Anak! Elian! Hinahanap niya ito hanggang gabi, hanggang madaling araw, hanggang sumunod na linggo, hanggang sumunod na buwan. Walang Elian na bumalik. Mula noon, parang may bahagi ng puso ni Mang Nanding na naiwan sa palengking iyon. Namatay si Salvacion makalipas ang ilang taon. Dala ang lungkot sa pagkawala ng anak. At si Mang Nanding, kahit tumanda, hindi tumigil sa paghahanap. Sa maliit niyang kahon, itinago niya ang lumang litrato ni Elian. Isang sirang laruang kahoy at kalahati ng medalya na minsan nilang hinati bilang biro. Para kahit saan ka mapunta, may kalahati ka. May kalahati ako. Magkikita pa rin tayo. 25 taon nang lumipas. Ang dating gurong puno ng pangarap ay naging matandang security guard sa San Teodoro Crest Academy. Dito niya nakilala si Aling Minda Pagsuyuin, ang canteen supervisor na may malakas na boses pero malambot ang puso. O Mang Nanding, tawag nito isang tanghali. Huwag mong sabihin kapilang ulit ang tanghalian mo. Napangiti si Mang Nanding habang nakaupo sa maliit na guard post. Ayos na tuminda. Busog pa naman ako. Busog! Sa hangin! Singhal ni Aling Minda sabay lapag ng plastic container na may kanin at ginisang sayote. Kainin mo yan. Huwag ka nang magdahilan. Baka hanapin sa kantin yan. Ako ang canteen supervisor. Ako ang maghahanap sa sarili ko. Napatawa si Mang Nanding pero sa loob niya ay naantig siya. Sa mundong madalas niyang ituring na walang halaga, malaking bagay ang may isang taong nakakaalala kung kumain ba siya. Meron din si Giro Manlapas, ang janitor na bata pa ngunit maaga nang namulat sa hirap. Ulila na si Giro at nagtatrabaho habang nag-aaral sa gabi. Tay Nandig, tawag ni Giro sa kanya. Ako na magbubuhat niyan, mabigat ang kahon. Kaya ko pa to. Kaya nyo, oo. Pero hindi ibig sabihin, kailangan niyong laging kayaning mag-isa. Sa simpleng linyang iyon, minsan ay napapatahimik si Mang Nanding. Parang anak kung umaalalay si Giro kaya kahit ayaw niyang aminin, gumagaan ang loob niya kapag kasama ito. Sa mga estudyante naman, pinakamalapit sa kanya si Lira Vasconcillo, isang scholar student mula sa mahirap na pamilya. Matalino si Lira pero dahil hindi siya kasing yaman ng mga kaklase niya, madalas siyang tuksuhin. Isang umaga, nadatnan ni Mang Nanding si Lira sa gilid ng gate hawak ang sirang sapatos. Anong nangyari hiha? Tanong niya. Natanggal po ang swelas. Nahihiyang sagot ni Lira. Ayoko pong pumasok sa klase. Pagtatawanan na naman ako. Umupo si Mang Nanding sa maliit na bangko at kinuha ang sapatos. May rugby ako rito. Hindi man bago pero makakaraos hanggang uwian. Bakit po kayo ang tumutulong sa akin? Tanong ni Lira. Tumingin si Mang Nanding sa kanya, may lungkot sa mata. Kasi may anak akong minsang nangangailangan din ng tutulong. Sana noon ay may nakakita sa kanya. Hindi na nagtanong si Lira pero mula noon, alam niyang may dalang lumang sugat ang matandang guard na laging nakangiti sa gate. Ngunit kung may mga taong nakakakita sa kabutihan ni Mang Nanding, mayroon ding mga taong mas pinipiling makita ang kanyang kahinaan.
Isa na roon si Ma'am Corvina Valdellon, ang principal ng San Teodoro Crest Academy. Palaging plansyado ang buhok, matalim ang tingin, at tila bawat hakbang ay kailangang ipaalam sa lahat na siya ang pinakamakapangyarihan sa paaralan. Ayaw niya kay Mang Nanding. Para kay Corvina, ang matanda ay paalala ng bagay na ayaw niyang makita sa magarang paaralan: kahirapan, katandaan, at kababaang loob. "Kalupitan," malamig niyang tawag isang minsan habang dumadaan sa labi. "Bakit may dahon sa driveway?" "Pasensya na po, ma'am. Kakatapos lang pong humangin. Wawalisin ko po agad." "Dapat bago ko makita, nalinis mo na. Hindi ka binabayaran para ngumiti sa mga bata." Napayuko si Mang Nanding. "Opo, ma'am." Nasa likod ni Corvina si Sir Brando Yubiernas, ang assistant principal na laging may dalang tablet at laging handang sumangayon. "Tama po kayo, ma'am," sabi nito. "Minsan po kasi ang matatandang empleyado, mabagal na talaga." Narinig iyon ni Mang Nanding, pero hindi siya nagsalita. Pinulot niya ang walis at bumalik sa driveway. Sa loob ng maraming buwan, ganoon ang naging trato sa kanya. Kapag may nawawalang susi, siya ang unang tinatanong. Kapag may batang nahuling lumabas ng campus, siya ang sinisisi. Kapag may reklamo ang magulang tungkol sa traffic sa gate, siya ang pinapagalitan. Kahit 3 lang silang guard sa buong entrance tuwing rush hour, para kay Corvina, kasalanan pa rin ni Mang Nanding kapag hindi perpekto ang lahat. Isang Biyernes ng umaga, dumating sa school si Donatello Sarmiento, isang mayamang donor na kilala sa pagbibigay ng malaking halaga kapag nasusunod ang luho. May suot itong mamahaling relo, makintab na sapatos, at pabangong halos mauna pang pumasok kaysa sa kanya. "Principal Valdellon," sabi ni Donatello habang nakangiti. "Sana naman maayos ang tour ngayon. Ayokong madumihan ng sapatos ko." "Of course, Don Donatello," sagot ni Corvina. Halos yumuko na sa sobrang lambing ng boses. "Everything is prepared." Habang nasa lobby, sandaling naghubad ng relo si Donatello para maghugas ng kamay sa comfort room. Pagbalik niya, wala na iyon sa ibabaw ng marble counter. "Nasaan ang relo ko?" sigaw niya. "That watch costs more than 1 year's salary of your staff." Nagkagulo sa lobby. Nagtigtigan ng mga guro. Dumating si Sir Brando. Dumating si Corvina na namumutla. "Sino ang huling tao rito?" tanong niya. May isang receptionist na mahinang sumagot. "Ma'am, dumaan po si Mang Nanding kanina. Nag-check po siya ng side door." Biglang lumingon si Corvina kay Mang Nanding na papasok pa lang mula sa labas. "Kalupitan, lumapit ka." Nagulat ang matanda. "Bakit po, ma'am?" "Ang relo ni Don Sarmiento, nawawala." Nanlaki ang mata ni Mang Nanding. "Hindi ko po alam yan." "Hindi ko tinatanong kung alam mo. Tinatanong ko kung kinuha mo." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ng matanda. "Ma'am, hindi po ako magnanakaw." Nasa gilid si Lira, hawak ang libro. Hindi niya napigilang magsalita. "Ma'am, hindi po gagawin yan ni Mang Nanding." Sumingit din si Giro Manlapaz. "Ma'am, may CCTV po sa lobby. Pwede nating tingnan." Saglit na natigilan si Sir Brando, ngunit agad itong nagsalita. "Actually, ma'am, may maintenance issue po yata ang kamera sa area na yan." Tumingin sa kanya si Corvina at tila nagkaintindihan sila sa isang tingin. "Convenient," bulong ni Donatello. "Very convenient." Huminga ng malalim si Mang Nanding. Ramdam niyang nakatingin sa kanya ang mga tao. Ang ilang estudyante ay nagbubulungan. Ang ibang guro ay umiiwas ng tingin. Sa paaralang iyon, maraming takot magsalita kapag si Principal Corvina Valdellon na ang kaharap. "Ma'am, pwede niyo pong kapkapan ang bag ko, ang bulsa ko. Wala po akong kinuha." Ngunit handi sa makinig, tinaasan siya ng kilay ni Corvina. "Alam mo, Kalupitan, matagal kitang pinakikisamahan. Pero kung mapapatunayan na may kinalaman ka rito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapasok kahit sa ang paaralan." Napakapit si Mang Nanding sa gilid ng mesa, hindi dahil natatakot siyang mawalan ng trabaho,
kundi dahil sa sakit na muling mapagbintangan matapos ang isang buhay na puro pagtitiis. Sa isip niya, bumalik ang mukha ni Elian, ang batang minsang nangarap ng paaralang walang batang umiiyak, at sa loob ng lobby ng San Teodoro Crest Academy, habang nakatayo siyang parang kriminal sa harap ng mayayaman at makapangyarihan, tahimik na naitanong ni Mang Nanding sa saile kung hanggang kailan kailangang yumuko ang mahihirap para lang manatiing buhay. Nang kumalat sa buong lobby ang balitang nawawala ang relo ni Don Donatello Sarmiento, parang biglang lumiit ang mundo ni Mang Nanding. Ang dating lobby na araw-araw niyang lililinis at binabantayan ay naging parang hukuman kung saan siya ang nakatayo sa gitna. Wala pang ebidensya pero hinutulan na ng tingin ng mga tao. May mga estudyante na nakasilip sa hallway, may mga guro na nagbubulungan sa tabi ng reception desk. Ang iba ay naaawa pero mas piniling manatiling manahimik. Sa paaralang iyon, maraming takot magsalita kapag si Principal Corvina Valdellion na ang kaharap. "Ma'am, pwede nating i-check ang lahat ng area," maingat na sabi ni Giro Manlapaz habang hawak pa ang mop. Hindi po tama na si Tay Nanding agad ang pagbintangan. Naningit ang mata ni Corvina. "Giro, janitor ka. Gawin mo ang trabaho mo at huwag kang umasta na imbestigador." Napayuko si Giro, pero hindi nawala ang galit sa mukha niya. Si Lira Vasconsilio naman ay nakatayo sa gilid, naninginig ang kamay sa hawak na libro. Gusto niyang magsalita ulit, pero hinila siya ng advisor niya na si Ma'am Renilda Oxemia. "Lira, huwag kang nakialam. Baka scholarship mo ang madamay." Napatingin si Lira kay Ma'am Renilda. Mabait ang guro, pero takot din. At sa San Teodoro Crest Academy, minsan mas malakas ang takot kesa sa katotohanan. "Pero ma'am, alam nating hindi magnanakaw si Mang Nanding." Mahinang sagot ni Lira. "Alam ko, halos pabulong na sabi ni Ma'am Renilda. Pero hindi sapat ang alam lang natin kung walang gustong tumayo." Samantala, si Donatello Sarmiento ay nakatayo sa gitna ng lobby, halatang galit na galit. Panay ang tingin niya sa kanyang walang laman na pulso, tila mas mahalaga pa ang relyo kaysa sa dignidad ng matandang nasa harap niya. "Principal Valdellion," matigas niyang sabi, "I donate millions to institutions that maintain standards. If your school cannot even protect my belongings, what kind of academy are you running?" Namula si Corvina sa hiya. Ngunit imbes na tanggapin ang pagkukulang ng sistema, ibinaling niya ang lahat kay Mang Nanding. "Kalupitan, ibigay mo ang susi ng guard post mo." Napatigil ang matanda. "Ma'am, susi, ngayon." Dahan-dahang kinuha ni Mang Nanding ang maliit na keyholder sa sinturon niya. Iniabot niya iyon kay Sir Brando Ibiernas na agad namang naglakad papunta sa guard post na parang may nahuli na siyang kriminal. Sumunod ang ilang staff, pati na rin si Donatello. Naiwan si Mang Nanding sa lobby habang nakabantay sa kanya ang dalawang junior guard na mas bata sa kanya. Hindi naman nila siya hinawakan, pero sapat na ang pagkakatayo nila sa magkabilang gilid para ipamukhang isa siyang taong delikado. "Pasensya na po tay," bulong ng isang guard na si Nomer. "Utos lang po." Tumanggo si Mang Nanding. "Alam ko anak." Ilang minuto ang lumipas bago bumalik si Sir Bando. Wala siyang dalang relyo, pero may hawak siyang lumang kahon mula sa ilalim ng mesa ni Mang Nanding. Ang kahon na iyon ang pinakamahalagang pag-aari ng matanda. Doon nakalagay ang lumang litrato ni Elian, ang sirang laruang kahoy at ang kalahating medalya. "Ano ito?" tanong ni Sir Brando na kunwari ay nagtataka. Biglang nanlaki ang mata ni Mang Nanding. "Akin po yan, personal ko pong gamit." Binuksan ni Brando ang kahon sa harap ng lahat. Nahulog ang ilang lumang papel, resibo ng gamot, litrato ng batang si Elian at ang maliit na medalya. Nagtawanan ng dalawang estudyante na nakasilip sa hagdan. "Ang luma naman," bulong ng isa, "parang basura." Napakuyom ang kamao ni Lira. Gusto niyang sigawan ang mga ito, pero pinigilan niya ang sarili. Pinulot ni Sir Brando ang litrato ni Elian at tinignan niyon na parang wala itong halaga. "Anak mo?" tanong niya kay Mang Nanding. "Opo," mahinang sagot ng matanda. "Asa na siya?" Tumigil ang paligid, kahit si Corvina ay napatingin. Matagal bago sumagot si Mang Nanding. "Nawawala po." May kung anong lamig na dumaan sa mukha ni Corvina, ngulit mabilis din iyong nawala. Para sa kanya,
Hindi oras iyon para maawa. Kailangan niyang protektahan ang imahe ng paaralan. Enough kama, sabi niya. Ibalik ang mga basura niya. Ang mahalaga ay ang relyo. Ma'am, sabat ni Aling Minda pagsuyuin na hindi na nakatiis mula sa likod ng reception area. Hindi basura ang alaala ng anak. Napalingon si Corvina. Minda, gusto mo bang sumama sa kanya palabas? Tumahimik ang canteen supervisor pero nanatiling matalim ang tingin niya. Hanggang tanghali, hindi natagpuan ang relyo. Kinansela ni Donatello ang ilang bahagi ng school tour at umalis na may banta na pag-iisipan niya ang susunod na donasyon. Naiwan si Principal Corvina na halos sumasabog sa galit. Sa isip niya, kahit walang patunay, kailangan niyang may mapagbalingan ng kahiyan. Kinabukasan, nahanap ang relyo sa ilalim ng mahabang sopa sa faculty lounge. Isang utility aid ang nakita habang naglilinis. Ayon sa ilang batang nakakita, may 2 senior students na naglalaro roon noong araw ng insidente at isa sa kanila ay anak ng kilalang board member. Ngulit nang nakarating iyon kay Corvina, mabilis niyang pinatigil ang usapan. Walang skandalo. Utos niya kay Sir Brando. Paano po si Kalupitan? Tanong ni Brando. Napangiti ng bahagya si Corvina. Hindi natin kailangang humingi ng tawad sa kanya. Baka lumaki pa ang ulo. Kaya sa halip na apology letter, memo ang natanggap ni Mang Nanding. Nakasulat doon na dahil sa negligence during donor visit, babawasan ng duty hours niya loob ng 1 buwan. Ibig sabihin, bababa ang sahod niya. Para sa iba, maliit lang yon. Para kay Mang Nanding, katumbas yon ng gamot sa rayuma, kuryente sa inuupahang kwarto at pamasahe sa mga lugar na pinupuntahan niya kapag may balita tungkol sa nawawalang anak. Binasa niya ang memo sa guard post habang nakaupo sa lumang silya. Hindi siya umiyak. Matagal na niyang natutunang lunukin ang luha. Ngunit habang hawak niya ang papel, nanginginig ang dulo ng daliri niya. Dumating si Aling Minda na may dalang mainit na lugaw. Nanding, sabi niya, kumain ka muna. Wala akong gana, Minda. Hindi kailangan ng gana para mabuhay. Kailangan ng pagkain. Napangiti siyang mahina. Umupo si Aling Minda sa labas ng guard post kahit bawal sa patakaran. Alam naming hindi ikaw ang kumuha nun. Salamat. Hindi sapat ang salamat. Dapat lumaban ka. Tumingin si Mang Nanding sa gate. Sunod-sunod na pumapasok ang mga sasakyan ng mayayamang pamilya. Pag matanda ka na, Minda, ang laban minsan hindi na sigaw. Minsan, pagbangon na lang kinabukasan. Napailing si Aling Minda. Kaya kay naapi dahil masyado kang mabait. Hindi ako mabait, sagot niya. Pagod lang ako magalit. Sa mga sumunod na araw, mas naging mabigat ang trabaho ni Mang Nanding. Kahit binawasan ang duty hours niya sa papel, inuutusan pa rin siya ni Sir Brando sa mga bagay na labas sa tungkulin niya. Pinagbubuhat siya ng boxes ng event materials, pinapalipat ng mga traffic cones sa init ng tanghali, at pinapabantay sa parking lot kahit oras na ng pahinga. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga cone, narinig niya ang iyak sa likod ng gymnasium. Paglingon niya, nakita niya si Tobin Aguas, isang payat at tahimik na grade 8 student. Nakaupo sa sahig habang hawak ang basag na salamin ng eyeglasses niya. Oh, Tobin, anong nangyari? Nagulat ang bata at mabilis na pinunasan ng luha. Nadapa lang po ako. Tinignan ni Mang Nanding ang putik sa uniform nito at ang bakas ng sapatos sa bag. Anak, ang nadapa may gasgas sa tuhod, pero ang tinulak may takot sa mata. Napayuko si Tobin, ilang segundo bago ito nagsalita. Sinabi po nila, ampun lang dama ko, kaya wala akong karapatang mag-aral dito. Umupo si Mang Nanding sa tabi niya kahit sumakit ang tuhod niya. Alam mo, Tobin, minsan ang taong nangiinsulto, hindi dahil mas mataas siya, minsan dahil takot siyang may umangat na hindi niya kayang tapakan. Pero araw-araw po nila akong inaabangan. May sasabihin ako sa advisor mo, pero bukas sabay tayong papasok mula gate hanggang building. Titignan natin kung kaya ka pa nilang itulak kapag may matandang mabagal pero matigas ang ulo sa tabi mo. Napangiti si Tobin sa gitna ng luha. Salamat po, Mang Nanding. Kinabukasan, totoong sinabayan siya ni Mang Nanding. Hindi niya pinahiya ang mga nangbubuli. Hindi siya nagsigaw.
Ngunit tumingin siya sa kanila ng direkta, sapat para maintindihan nilang may nakakita na sa ginagawa nila. Isa pang umaga, muntik namang masagasaan si Micah Dujali, anak ng mayamang negosyanteng si Bettina Dujali. Abala ang driver sa cellphone habang bumababa si Micah sa driveway. May isang van na paatras, hindi napansin ng bata. Kahit sumakit ang tuhod, mabilis na humakbang si Mang Nanding at hinila si Micah palayo. "Ay!" sigaw ni Micah. Tumama ang balikat ni Mang Nanding sa gilid ng bollard pero hindi niya ininda. "Okay ka lang ba, hiha?" Naninginig si Micah. Opo, salamat." Dumating ang driver, namumutla. "Sir, pasensya na po." "Cellphone mo ang bantayan mo mamaya. Buhay ng batang binabantayan mo ngayon." Ilang oras lang, nakarating kay Bettina Dujali ang nangyari. Nagpadala ito ng fruit basket sa principal's office bilang pasasalamat sa school, hindi kay Mang Nanding. Nang marinig ni Corvina ang nangyari, ang sinabi lang niya sa matanda ay, "Next time, make sure no parent hears about driveway negligence." Walang salamat, walang pagkilala, walang kahit anong tanong kung masakit ba ang balikat niya. Nang gabing yon, umuwi si Mang Nanding sa maliit niyang kwarto sa dulo ng eskinita sa barangay Maharlika. Isang electric fan na maingay, isang mesa, isang kama, at isang aparador ang laman ng silid. Sa ibabaw ng mesa ay ang lumang kahon niya. Binuksan niya iyon. Kinuha ang litrato ni Elian. Sa larawan, nakangiti ang batang lalaki, hawak ang munting medalya sa singing contest. Sa likod ng larawan, nakasulat ang petsa at lugar, Malumbay Elementary Day, 1999. "Anak, kung nasaan man ka, sana mabuti ang buhay mo. Sana hindi mo naranasan ang ganitong pangmamaliit." Kinuha niya ang kalahating medalya at hinaplos iyon. Ilang beses na niyang sinubukang maghanap. Pumunta siya sa mga lumang presinto, simbahan, munisipyo, at bahay ampunan. May nagsabi noon na may batang napulot sa palengke at kinupkop ng mag-asawang mukhang mayaman. May nagsabi rin na dinala raw sa Maynila. May nagsabing baka dinala sa libang bansa. Lahat ng iyon ay sinundan niya pero laging nauuwi sa wala. Sa kabilang bahagi ng lungsod, abala naman si Principal Corvina sa mas malaking plano. Malapit na ang founding anniversary ng San Teodoro Crest Academy. Mas magrande iyon kaysa dati dahil may bagong may-ari raw ng buong paaralan. Isang education philanthropist na galing abroad ang bumili ng majority shares mula sa lumang board. Walang malinaw na larawan, walang personal na bisita pa, pero sinabi ng corporate office na dadalo ito sa anniversary. Para kay Corvina, iyon ang pinakamahalagang araw ng kanyang career. "Brando," sabi niya habang naglalakad sa auditorium, "kailangan perpekto ang program. Walang pangit sa stage, walang magulong staff, walang eksenang mahirap tignan." Opo ma'am, ilalagay po natin sa likod ang maintenance at security. Good. This school must look elite. Habang naglilista si Brando sa tablet, bigla siyang napangisik. "Ma'am, may naisip po akong segment." "Ano?" "Loyal Employee Tribute. Pero lagyan natin ng konting humor. Si Kalupitan, di ba sabi ng canteen staff dati raw kumakanta? Pwede natin siyang pakantahin sa stage. Matandang guard biglang kakanta, matutuwa ang audience." Hindi agad sumagot si Corvina. Pagkatapos, ngumiti siya ng malamig. "Interesting. Magmumukha tayong inclusive pero entertaining." At kung pumalpak siya, dagdag ni Brando, tatawa ang mga tao. Light moment. Hindi nila alam na sa likod ng makapal na kortina, naroon si Jiro, nag-aayos ng sirang extension cord. Narinig niya ang lahat. Nanigas ang kanyang katawan at unti-unting uminit ang mukha sa galit. Kinagabihan, sinabi niya iyon kay Aling Minda. "Ate Minda, gagawin nilang katatawanan si Tainanding sa anniversary." Napatigil si Aling Minda sa pagbibilang ng benta sa kantin. "Mga walang puso. Kailangan natin sabihan si Tainanding." Ngulit nang sabihin nila kay Mang Nanding kinabukasan, hindi ito nagalit. Napatingin lang siya sa malayong bahagi ng campus kung saan naglalakad ang mga batang naka-uniforme. "Kakanta?" Mahinang niyang tanong. "Opo," sabi ni Jiro. "Pero hindi para parangalan kayo, para pagtawanan kayo." Matagal na nanahimik ang matanda.
Mang Nanding, sabi ni Lira na naroon din. Huwag po kayong pumayag. Hinawakan ni Mang Nanding ang maliit na whistle sa leg niya. Matagal na akong hindi kumakanta. Dahil po ba kay Ilian? Tanong ni Lira. Hindi siya sumagot agad. Nang magsalita siya, halos hangin lang ang boses niya. Huling kanta ko para sa anak ko. Kinanta ko habang hinahanap siya sa palengke. Mula noon, kapag susubukan kong umawit, bumabalik ang araw na nawala siya. Natahimik sina Lira, Jiro at Aling Minda. Sa malayo, abala na ang buong paaralan sa paghahanda. May mga ilaw na ikinakabit, mga upuang inaayos, mga banner na ipinapaskil. Para sa iba, iyon ay selebrasyon. Para kay Mang Nanding, nagsisimula ng itong maging isa na namang araw kung saan susukatin ng mayayaman kung hanggang saan kayang tiisin ng isang mahirap ang kahiyaan. Ngulit hindi niya pa alam, sa mismong kantang kinatatakutin niyang awitin muli, magsisimulang gumalaw ang tadhana na matagal nang naghihintay sa kanya. 3 araw bago ang founding anniversary ng Santo Domoro Crest Academy, hindi na naging tahimik ang buong campus. Mula umaga hanggang hapon, puro martilyo, yabag, tawag ng coordinators at utos ng mga guro ang maririnig sa bawat sulok ng paaralan. Ang auditorium ay nilagyan ng bagong ilaw, ang stage ay pininturahan muli, at sa entrance ng school ay isinabit ang napakalaking tarpaulin na may nakasulat na Santo Domoro Crest Academy 48th Founding Anniversary, Legacy of Excellence. Sa ilalim ng mga salitang iyon, nakalagay ang pangalan ni Principal Corvina Valdelion sa mas malaking letra kaysa sa pangalan ng mismong paaralan. Nang makita iyon ni Jiro malapas habang naglilinis ng hagdan, napailing siya. Legacy of Excellence daw, pero ang mga tao sa ilalim parang basahan ng trato. Narinig iyon ni Aling Minda pagsuyuin na may bitbit na tray ng sandwiches para sa rehearsal ng mga estudyante. Hinaan mo boses mo, Jiro, paalala niya. Maraming tenga ang padargito. Hindi naman kasinungalingan, Ate Minda. Mas delikado minsan ng katotohanan kapag mali ang narinig. Sa labas ng auditorium, tahimik na inaayos ni Mang Nanding ang traffic cone sa driveway. Masakit pa rin ang balikat niya mula nung iligtas niya si Maika Dujali, ngulit hindi niya ipinapahalata. Kung tutuusin, pwede sana siyang nagpahinga dahil nabawasan naman ng duty hours niya sa papel. Pero tulad ng dati, tinawag pa rin siya ni Sir Brando para tumulong sa paghahanda. Kalupitan! Sigaw ni Sir Brando mula sa entrance. Pagkatapos mo dyan, dalhin mo ang 2 kahon ng program sa backstage. Napalingon si Mang Nanding. Sir, mabigat po ba yon? Baka pwede pong sinomer na lang kasi may iniinda po akong... Ang dami mong dahilan. Security guard ka, hindi pasyente. Gumalaw ka. Nakita iyon ni Lira Basconcelo mula sa hallway. May hawak siyang script para sa student welcome speech, ngunit halos malukot niya iyon sa higpit ng pagkakahawak. Sir Brando, lakas loob niyang sabi, ako na po ang tutulong magbuhat. Tinignan siya ni Brando mula hulo hanggang paa. Ikaw? Scholar ka, hindi volunteer sa bodega. Pumasa ka sa rehearsal mo. Lumapit si Mang Nanding kay Lira at ngumiti ng pilit. Ayos lang, hiha. Kaya ko pa. Hindi po kayo dapat pinapahirapan ng ganyan. Maraming bagay na hindi dapat pero nangyayari pa rin. Mahinang sabi ng matanda. Ang mahalaga, huwag mong hayaang maging katulad nila ang puso mo. Sa loob ng auditorium, abala si Principal Corvina. Suot niya ang mamahaling blazer na kulay maroon at hawak ang clipboard na puno ng notes. Pinapagalitan niya ang choir dahil hindi raw sabay-sabay ang pagyuko. Pinapagalitan ng dance troupe dahil kulang daw ang ngiti. At pinapagalitan ng stage crew dahil hindi raw pantay ang kurtina. Remember, sabi niya sa mga teachers habang naglalakad sa gitna ng upuan, this anniversary is not just a celebration. This is an evaluation. The new owner will be watching. Every parent will be watching. The media will be watching. Wala akong papayagang sumira sa gabi ko. Sa gabi niyo po talaga, ma'am? Sa bulong na tanong ni Ma'am Renilda Ocpemia sa katabing guro. Shh! Saway nito. Baka marinig. Sa isang gilid, lumapit si Sir Brando kay Corvina at pabulong na nagtanong, Ma'am, tuloy po ba ang loyal employee segment? Ngumiti si Corvina, ngunit hindi iyong ngiting may saya. Iyon ay ngiting ng taong may planong hindi maganda. Tuloy, ilalagay natin after ng donor recognition. Kailangan ng light moment bago ang major announcement.
Nasabihan na po ba si kalupitan? Hindi na kailangan. Mas natural kapag nagulat. Bahagyang natawa si Brando. Paano kung tumanggi? Lumingon si Corvina sa stage kung saan nakapatong ang microphone stand. Then I will remind him who signs the recommendation papers of employees. Hindi nila alam na nasa likod lang ng malaking speaker si Tobin Aguas, naghihintay sa advisor para sa student marshal assignment. Narinig niya ang lahat. Naninginig siyang lumayo at agad hinanap si Lira. Nang makita niya ito sa may drinking fountain, halos hingaling siya. "Lira," sabi ni Tobin. "Totoo, gagamitin nila si Mang Nanding sa program. Hindi pa nila sinasabi sa kanya." Napapikit si Lira sa galit. "Kailangan nating siyang protektahan." "Paano? Principal si Ma'am Corbina." Hindi ibig sabihin nun tama siya. Kinabukasan, mismong araw ng anniversary, mas maaga kaysa dati pumasok si Mang Nanding. 4:00 pa lang ng umaga, nasa gate na siya. Madilim pa ang paligid at ang taning ilaw ay mula sa guard post at sa ilang poste sa driveway. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang maliit na whistle sa leeg. Hindi siya makapali. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Najiro, Aling Minda at Lira tungkol sa planong pagpapakanta sa kanya. Hindi siya takot sa tao. Sanay na siyang mapagalitan, mahiya at maliitin. Ang kinatatakutan niya ay ang mismong kanta. Dahil sa tuwing maiisip niyang kakanta siya, bumabalik sa kanya ang araw sa palengke. Bumabalik ang usok, sigawan, takbuhan at ang maliit na kamay ni Elian na biglang nawala sa palad niya. Habang nakaupo sa guard post, kinuha niya mula sa bulsa ang kalahating medalya. Hinaplos niya iyon ng hinlalaki. "Elian," bulong niya, "kung buhay ka pa, siguro malaki ka na. Baka may pamilya ka na. Baka hindi mo na ako naaalala." Napatingin siya sa gate. "Sana kahit hindi mo ako naaalala, naging mabuti ang buhay mo." Pagsapit ng hapon, nagsimulang dumating ang mga bisita. Sunod-sunod ang mamahaling sasakyan. May mga magulang na nakasuot ng formal na damit, may alumnus na may dalang bouquet, may media crew na bit-bit ang camera, at may ilang board members na nakangiti sa harap ng lente ngunit malamig ang tingin sa mga ordinaryong staff. Si Mang Nanding ang nasa gate, kasama sina Nomer at isa pang guard na si Pablito. Pinipilit niyang ngumiti sa bawat dumarating. "Good evening po, diretso lang po sa covered walkway." "Ma'am, dito po ang parking for guests." "Sir, sandali lang po at tatawagin ko ang valet." Sa gitna ng kasikipan, huminto ang isang itim na SUV. Bumaba mula roon si Bettina Duhali, ang ina ni Maika kasama ang anak. Nang makita ni Maika si Mang Nanding, agad itong kumawala sa hawak ng ina at lumapit sa kanya. "Mang Nanding," masiglang tawag niya. Napangiti ang matanda. "Oh, Maika, maganda ka ngayong gabi ah." "Thank you po." "Mama, siya po yung nagligtas sa akin noon." Napatingin si Bettina kay Mang Nanding. Saglit na parang nagulat ito, marahil kasing ngayon lang niya talagang tiningnan ang mukha ng taong nagligtas sa anak niya. "Kayo pala iyon. Salamat, hindi ko kayo personal na napasalamatan. Trabaho ko lang po, ma'am." "No," sagot ni Bettina, mas malumanang ang boses. "Hindi lahat gagawin ang ginawa niyo." Bago pa makasagot si Mang Nanding, tinawag na sila ng usher. Umalis si Bettina at Maika, ngulit bago pumasok, kumaway pa ang bata sa matandang guard. Sa simpleng iyon, kahit papaano, gumaan ang dibdib ni Mang Nanding. Ngulit hindi nagtagalang gaang iyon. Bandang 7:30, lumabas si Sir Brando mula sa auditorium. "Kalupitan?" Tawag niya, "Pumasok ka sa loob mamaya, may part ka sa program." Nanlamig ang batok ni Mang Nanding. "Sir, sinabi ko na po kay Jiro na hindi po ako komportable." "Hindi ko tinatanong kung komportable ka," putol ni Brando. "Utos ni Principal Baldelyon." "Sir, duty ko po sa gate." "May ibang guard dyan. Huwag kang umarte na ikaw lang ang marunong magbukas ng gate." Napalunok si Mang Nanding. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang sabihin na hindi niya kaya. Ngunit pumasok sa isip niya ang memo, ang bawas na sahod, ang renta, ang gamot at ang posibilidad na tuluyan siyang tanggalin kapag sumuway. Tahimik siyang tumanggo. Sa loob ng auditorium, puno na ang mga upuan.
Maliwanag ang stage, kumikislap ang mga ilaw at maganda ang tugtog ng orkestra ng school. Sa harap nakaupo ang board members, donors at ilang piling magulang. Nasa ikalawang hanay si Donatella Sarmiento. Suot muli ang relo na naging dahilan ng kahihiyan ni Mang Nanding. Nang makita niya ang matanda sa gilid ng auditorium, ngumiti lamang siya na parang walang nangyari. Nasa likod naman sina Lira, Tobin, Giro at Aling Minda. Hindi sila magkakatabi dahil may kanya-kanyang tungkulin, pero pare-pareho silang nakabantay kay Mang Nanding. Nagsimula ang programa, may opening dance, may speech si Lira bilang scholar representative at kahit kabado siya, naging malinaw ang boses niya. Ang tunay na paaralan, sabi ni Lira sa microphone, ay hindi lamang nasusukat sa ganda ng gusali, kundi sa kung paano nito tratuhin ang pinakamahina, pinakatahimik at pinakanangangailaman. Sandaling tumigil ang ilang guro sa pagpalakpak, napatingin si Corvina sa kanya mula sa gilid ng stage. Alam niyang may patama ang batang scholar, pero dahil nasa harap sila ng audience, ngumiti siya ng pilit. Pagkatapos ng donor recognition, umakyat si Corvina sa stage. Palakpakan ng mga tao. Hawak niya ang microphone, nahangiti at tila reyna ng buong auditorium. Tonight, sabi niya, we celebrate not only excellence but loyalty. Our academy stands tall because of people who serve quietly behind the scenes. Napatingin sina Giro at Lira kay Mang Nanding. Nasa gilid siya ng stage, naninigas. And now, patuloy ni Corvina, let us call on one of our oldest employees, a man who has guarded our gates for years. Let us welcome Mang Sisenando Kalupitan. May palakpakan, ngunit halo iyon yung pagkakataka at ilang mahihinang tawanan. Sa likod, narinig ni Mang Nanding ang bulungan ng dalawang estudyante. Siya ba kakanta? Guardian, di ba? Baka comedy number. Nanikipang dibdib ng matanda. Lumapit sa kanya si Sir Brando at mariing bumulong. Akyat. Sir, pakiusap po. Wag na po. Hindi ko po kaya. Akyat, sabi. May masamang alaala sa akin ng pagkakanta. Nainis si Brando at tinawag si Corvina sa gilid. Bumaba sandali ang principal mula sa gitna ng stage. Dala pa rin ang ngiting nakalaan sa audience. Mulit pagtalikod niya sa tao, nagbago ang mukha niya. Matalim, malamig at puno ng inis. Ano ang problema? Pabulong niyang tanong. Ma'am, ayaw po. Tinignan ni Corvina si Mang Nanding. Kalupitan, wag mo akong ipahiya. Ma'am, pakiusap po. Halos mangyak-ngiyak ng sabi ng matanda. Kahit anong udos po gagawin ko, pero wag po akong pakantahin. Sipakan na naman, singhal ni Corvina. Hindi po, naaalala ko lang po ang anak ko kapag kumakanta ko. Lalong nainis si Corvina. Sa sobrang galit at takot na masira ang programa, nakalimutan niyang may side microphone na bukas malapit sa kortina. Humakbang siya palapit at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mang Nanding. Napalingon si Giro mula sa likod. Napatakip ang bibig ni Lira. Si Aling Minda ay halos mabitawan ang hawak na bottled water. At sa buong auditorium, bagamat hindi nakita ng lahat ang sampal, narinig ng marami ang tunog nito sa speaker. Sumunod ang boses ni Corvina, malinaw na malinaw. Kumanta ka kung ayaw mong mawalan ng trabaho. Parang biglang nahati ang hangin sa loob ng auditorium. May napatingin sa stage, may nagbubulungan, may ilang guro na namutla. Si Maam Renilda ay napahawakan ng dibdib. Si Bettina Dujali na nakaupo sa harap, napakunik ang noo. Tumayo si Giro pero hinawakan siya ni Aling Minda. Giro, hindi ngayon. Baka lalo siyang mapahamak. Sinampal siya. Nanginginig si Giro. Alam ko, sabi ni Aling Minda at may luha na rin sa mata. Pero tignan mo siya. Sa ginid ng stage, nakatayo si Mang Nanding. Pulang-pulang pisngi, nanginginig ang labi at basa ang mata. Ngunit hindi siya sumigaw. Hindi siya gumanti. Dahan-dahan siyang humakbang paakyat ng stage. Bawat hakbang niya ay parang pasan niya ang lahat ng taon ng paghihirap, pangungulila at pangangmamaliit. Pagdating niya sa gitna, inyawat ni Corvina ang microphone. Pilit na nakangiti na parang walang nangyari. Ladies and gentlemen, Sabi niya,
Bahagyang nanginginig na ang boses dahil alam niya ang may nakarinig. A simple song from one of our loyal guards. Kinuha ni Mang Nanding ang microphone. Ilang sekundo siyang hindi nagsalita. Nakatingin siya sa mga ilaw, sa mga muka, sa madilim na bahagi ng audience kung saan hindi niya makita ang dulo ng silid. Sa isip niya, nakita niya muli si Elian, ang batang nakaupo sa tabi niya, hawak ang kalahating medalya. Papa, kantahin mo ulit yung kanta natin. Napapikit si Mang Nanding. Nang bunguka ang kanyang bibig, hindi malakas ang unang nota. Basag, mahina, parang boses ng taong galing sa mahabang pag-iyak. Ngunit habang tumatagal, naging malinaw ang kanyang awit. Sa gate ng umaga, anak, ako'y maghihintay. Tumigil ang mga bulungon. Kung maligaw ang yapak mo, boses ko'y sundan mong tunay. Hindi iyon kilalang kanta. Walang accompaniment, walang piano, walang orchestra. Ngunit may bigat ang bawat salita. Dahil hindi ito kinakanta para magpasikat. Kinakanta ito ng amang matagal nang naghihintay sa anak na hindi bumalik. Napaluhod sa gilid ng backstage si Lyra habang tahimik na umiiyak. Si Tobel ay pinunasan ang kanyang salamin. Si Micah Duhali ay yumakap sa braso ng ina. Mama, bulong ni Micah. Bakit po parang ang sakit ng kanta niya? Hindi nakasagot si Bettina. Basa na rin ang kanyang mata. Sa gitna ng kanta, may ilang magulang na nagsimulang kumuha ng video. Hindi para pagtawanan si Mang Nanding, kundi dahil alam nilang may nangyaring mali at may naririnig silang tunay na sakit. Samantala, sa labas ng auditorium, huminto ang isang itim na convoy sa driveway. 3 sasakyan ang dumating, tahimik ngulit halatang importante. Bumaba mula sa gitnang sasakyan ang isang lalaking nakasuot ng dark suit. Matangkad, maayos ang tindig at seryoso ang muka. Kasama niya ang isang babaeng abogada na si Attorney Solen Mavicar at isang corporate auditor na si Cato Miravales. Dr. Kalupitan, nagsimula na po ang program. Dapat po yata tayo sa front entrance dadaan. Hindi agad sumagot ang lalaki. Narinig niya ang awit mula sa bukas na pinto ng auditorium. Tumigil siya, parang may humawak sa dibdib niya. Ang awit na yon, hindi niya alam kung saan, hindi niya alam kung kailan, pero kilala ng puso niya ang himig. Ilang taon niya iyong naririnig sa panaginip. Isang boses ng lalaking hindi niya makita ang muka, isang kantang paulit-ulit niyang naaalala tuwing nakakakita siya ng lumang gate, palengke, o batang umiiyak. Sir? Tanong ni Cato. Okay lang po kayo? Dahan-dahang lumakad ang lalaki papasok sa auditorium. Sa stage, patuloy na umakanta si Mang Nanding. Kung ang mundo'y maging madilim, huwag kang matatakot. Nanginginig ang kamay ng bagong dating. Sa ilalim ng kanyang kulyero, nakatago sa chain ang isang lumang kalahating medalya. Hinawakan niya iyon halos hindi makahinga. Pagbukas ng pinto sa likod ng auditorium, napalingon ng ilang tao. Ngunit hindi muna siya pinansin ng lahat dahil nakatutok sila sa matandang nasa stage. Nang matapos ang huling linya ng kanta, walang agad pumalakpak. Hindi dahil hindi nila nagustuhan, kundi parang hindi nila alam kung paano gagalaw matapos marinig ang ganoong klaseng sakit. Ibinaba ni Mang Nanding ang microphone. Nakayuko siya. Tila hinihintay ang tawanan, ang pangungutya o panibagong utos. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may boses mula sa likod ng auditorium. Papa! Mahina iyon pero sapat na marinig sa tahimik na silid. Napatahas ang tingin ni Mang Nanding. Ang lalaking nakatayo sa gitna ng aisle ay naminginig ang labi. Unti-unti itong lumapit habang hawak ang kalahating medalya. Si Corvina na akaming kukunin na sana ang microphone, natigil. Si Sir Brando ay napaatras. Si Lyra ay tumayo sa gilid ng stage, hindi makapaniwala. Huminto ang lalaking ilang metro mula sa entabla. Tumingalaw siya sa matanda. Sa ilalim ng ilaw, malinaw na nakita ng matanda ang mukha nito. Ang mga matang minsan niyang hinanap sa bawat batang nadaanan niya, ang hugis ng ngiti ni Salvacion at ang maliit na nunal sa gilid ng kanang kilay. Nanlambot ang tuhod ni Mang Nanding. Elian? Halos walang boses niyang sabi. Umakyat sa stage ang lalaki, hindi inintindi ang mga taong nakatingin. Nang makarating siya sa harap ng matanda, inilabas niya ang kalahating medalya. Ako po ito. Nanginginig ang sabi niya. Ako si Elian Villandro Kalupitan. Napahawak ni Mang Nanding ang kanyang dibdib. Mabilis niyang kinuha mula sa bulsa ang sarili niyang kalahating medalya. Nang pagtabihin nila ang 2 piraso, eksaktong nabuo ang lumang medalya mula sa singing contest sa Malumbay. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa matanda. Elian, anak ko. Yumakap si Elian sa kanya ng mahigpit, parang batang matagal nang naghintay makauwi. Papa,
Paulit-ulit niyang sabi habang umiiyak. Hinahanap ko rin po kayo. Ang tagal ko kayong hinanap. Sa buong auditorium, walang makapagsalita. Ang mga kamera ay nakatutok. Ang mga estudyante ay nakatayo. Ang mga guro ay umiiyak. Si Aling Minda ay nakatakip ang kamay sa bibig habang bumabagsak ang luha. Si Jiro ay nakayuko, humihigbi na parang siya mismo ang nakahanap ng ama. At sa giid ng stage, si Principal Corvina Valdelion ay namumutla. Dahil ang lalaking yumayakap ngayon sa matandang security guard na sinampal niya ay hindi lamang ang nawawalang anak nito. Si Dr. Elian Vejandro Kalupitan, ang bagong may-ari ng buong San Teodoro Crest Academy. Hindi agad gumalaw ang mga tao sa loob ng auditorium. Parang huminto ang oras sa San Teodoro Crest Academy. Ang mga ilaw sa entablado ay nakatutok pa rin kina Mang Nanding at Dr. Elian Vejandro Kalupitan. Ngumit ang dating ningning ng programa ay napalitan ng katahimikang mabigat sa dibdib. Yakap pa rin ni Elian ang matandang ama. Hindi iyon yakap ng isang mayamang negosyante sa isang empleyado. Hindi iyon yakap ng bagong may-ari sa isang tauhan. Iyon ay yakap ng anak na matagal nang hinanap ang pinagmulan ng boses sa kanyang panaginip. Yakap ng batang kahit lumaki sa magarang tahanan at nakapag-aral sa ibang bansa ay nanatiling may bakanting bahagi sa puso. Papa, paulit-ulit niyang bulong. Parang takot siyang kapag binitawan niya ang matanda ay mawawala itong muli. Papa, buhay ka! Nanginginig si Mang Nanding. Hindi niya alam kung panaginip ba ang nangyayari. Ilang taon niyang hinanap ang anak niya sa mga barangay hall, presinto, simbahan, lumang palengke, bahay ampunan at kung saan-saang opisina. Ilang beses siyang pinauwi ng mga taong nagsabing wala na raw saysay ang paghahanap. Ilang beses siyang natulog na hawak ang kalahating medalya. Iniisip kong gutom ba si Elian, kung may kumukup ba rito, kung buhay pa ba. Ngayon, nasa harap niya ang anak niya. Hindi bata, kundi isang lalaking may sariling bigat sa mata. Ngunit sa bawat linya ng mukha nito, nakikita niya pa rin ang batang minsang nangakong magiging prinsipal na hindi sisigaw sa mga bata. Papa, paulit-ulit niyang bulong. Parang takot siyang kapag binitawan niya ang matanda ay mawawala itong muli. Papa, buhay ka! Nanginginig si Mang Nanding. Hindi niya alam kung panaginip ba ang nangyayari. Ilang taon niyang hinanap ang anak niya sa mga barangay hall, presinto, simbahan, lumang palengke, bahay ampunan at kung saan-saang opisina. Ilang beses siyang pinauwi ng mga taong nagsabing wala na raw saysay ang paghahanap. Ilang beses siyang natulog na hawak ang kalahating medalya. Iniisip kong gutom ba si Elian, kung may kumukup ba rito, kung buhay pa ba. Ngayon, nasa harap niya ang anak niya. Hindi bata, kundi isang lalaking may sariling bigat sa mata. Ngulit sa bawat linya ng mukha nito, nakikita niya pa rin ang batang minsang nangakong magiging prinsipal na hindi sisigaw sa mga bata. Papa, paulit-ulit niyang bulong. Parang takot siyang kapag binitawan niya ang matanda ay mawawala itong muli. Papa, buhay ka! Humakbang ng kaunti si Elian. Hinawakan ng magkabilang balikat ng ama at ngumiti sa gitna ng luha. Ako po ito, si Elian. May isa po akong peklat sa kaliwang tuhog dahil nahulog ako sa puno ng santol noon. Tapos lagi niyo po akong kinakantahan kapag ayaw kong matulog. Sinasabi niyo po, sa gate ng umaga, anak, ako'y maghihintay. Napahagulgol si Mang Nanding. Wala nang duda. Walang ibang makakaalam noon kundi ang anak niya. Patawarin mo ko, sabi ng matanda habang hinahawakan ang mukha ni Elian. Bumitaw ako noon. Isang saglit lang anak, isang saglit lang. Hindi ko sinasadya. Hinanap kita. Araw-araw kitang hinanap. Umiling si Elian, umiiyak din. Wala po kayong kasalanan. Bata ako noon pero may naalala ko. Maraming tao, usok, may humila sa akin palayo para hindi ako masagasaan ng tumatakbong kariton. Paglingon ko, wala na kayo. Umiiyak ako. Hindi ko alam ang pangalan ng bayan natin. Ang alam ko lang, Papa ang tawag ko sa inyo.
Sa harap ng entablado, tahimik na umiiyak si Lyra Vasconcillo. Hindi niya alam kung bakit parang pati ang sarili niyang sugat ay naaaliw sa pagkikitang iyon. Si Tobin Aguas naman ay nakatayo sa tabi ni Ma'am Renilda Ocfemia at sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot umiyak sa harap ng iba. Si Jiro Manlapas naman ay pinupunusan ang mukha gamit ang manggas ng uniforme, habang si Aling Minda Pagsuyuin ay paulit-ulit na bumubulong ng "Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos!" Ngunit sa isang gilid ng stage, iba ang nararamdaman ni Principal Corvina Valdelion. Hindi siya umiiyak, hindi siya natutuwa, namumutla siya sa takot. Lumapit sa entablado si Attorney Solen Mavicar, ang abogado ni Elian, dala ang leather folder. Sa likod niya ay si Cato Miravales, ang corporate auditor na tahimik na nagmamasid sa buong auditorium. Pareho silang kalmado, ngunit mabigat ang dating nila, lalo na kay Corvina at Sir Brando. "Doktor Kalupitan," maingat na sabi ni Solen, "kailangan po ba nating ipagpaliban ng announcement?" Hindi agad sumagot si Elian. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mga estudyante, guro, magulang, kamera at staff. Nakita rin niya si Corvina na pilit itinatago ang nanginginig na kamay sa likod ng clipboard. "Hindi," sagot ni Elian. Malamig na ang boses. "Ipagpapatuloy natin, pero hindi na ang programang inihanda nila." Napatigil si Corvina. Pinilit niyang ngumiti habang lumalapit. "Doktor Kalupitan," sabi niya, halos nanginginig ang boses ngunit pilit na formal. What a surprising and emotional moment. We are honored to welcome you. Perhaps we can move to the VIP lounge and discuss." Hindi siya pinatapos ni Elian. "Principal Valdelion," sabi niya, malinaw at sapat ang lakas para marinig ng buong auditorium. "Bago ko pumasok kanina, narinig ko ang sinabi mo sa ama ko." Lalong namutla si Corvina. "Sir, baka may misunderstanding. It was a stressful live program. You know how events can be. Sometimes employees become uncooperative and..." Sinampal mo siya. Parang may bumagsak na bakal sa katahimikan. May mga magulang na nagbubulungan, may ilang estudyanteng napatingin sa sahig. Si Donatello Sarmiento na kanina patahimik, unti-unting umayos sa upo, halatang ayaw madamay sa eskandalo. "Sir," singit ni Sir Brando, "hindi po namin intensyon ha." Lumingon si Elian sa kanya. "At ikaw?" sabi niya. "Ikaw ba ang assistant principal?" "Opo sir, Brando Ibiarnas po." "Kaninang araw, sino ang nag-utos sa ama kong magbuhat ng kahon kahit hindi iyon tungkulin ng security?" Hindi nakasagot si Brando. "Sinong nagbanta sa kanya na umakyat sa stage?" Namawisan ang noo ni Brando. "Sir, sumusunod lang po ako sa program flow." "Program flow," ulit ni Elian. "Ang tawag mo sa pamamahiya sa matandang empleyado ay program flow." Sa likod, may isang guro na hindi na nakatiis, si Ma'am Renilda iyon. Ilang taon siyang nanahimik ngunit sa sandaling iyon, parang may nabasag sa kanyang dibdib. "Sir," sabi niya habang nakatayo, "hindi lang po ngayon nangyari ang pang-aapi." Napalingon ang lahat sa kanya. Nanginginig siya pero itinuloy niya. Matagal na pong minamaliit ni Principal Valdelio ng mga maintenance, guards at staff. May mga reklamo pong hindi tinanggap, may mga memo pong ginagamit para takutin sila. "Renilda," singhal ni Corvina, "umupo ka." Ngunit bago pa makasunod ang guro, tumayo rin si Aling Minda. "Totoo po yan sir," sabi niya kay Elian. Noong nawala ang relo ni Don Sarmiento, si Mang Nanding agad ang pinagbintangan. Hinalunghot pa nila ang personal niyang gamit. Nahanap din ang relo kinabukasan pero wala man lang humingi ng tawad. Napaubo si Donatello, halatang hindi komportable. Si Lyra naman ay tumayo rin. "Sir, may CCTV po dapat, pero sinabi ni Sir Brando na sira iyon, pero narinig ko po sa isang tech aid na gumagana iyon." "Sinungaling ka," mariing nasabi ni Brando. Sumingit si Tobin kahit nanginginig.
Hindi po siya nagsisinungaling. May mga staff po dito na takot lang magsalita. Sa entablado, hinawakan ni Mang Nanding ang braso ni Elian. Anak, huwag kang magpadala sa galit. Napatingin si Elian sa ama. Sa mata niya, naglalaban ng galit at awa. Galit para sa lahat ng ginawa sa taong hinanap niya buong buhay. Awa dahil alam niyang kung siya ang masusunod, baka sa mismong gabing iyon ay pabagsakin niya lahat ng taong nanakit sa ama niya. Papa, sinaktan ka nila. Oo, pero kung gaganti tayo sa galit, sila pa rin ang magtuturo kung paano tayo kikilos. Napatahimik si Elian. Hindi ibig sabihin patatawarin agad. Kailangang managot ang mali, pero gawin mo sa paraang hindi mo pagsisisihan kapag humupa na ang galit mo. Iyon ang Mang Nanding na hindi kilala ng marami. Hindi mahina, hindi duwag. Isang taong matagal nang sinubok ng buhay kaya alam niyang ang tunay na lakas ay hindi laging nasa sigaw o paghihinggita. Huminga ng malalim si Elian. Pagkatapos ay lumingon siya kay Solen. Attorney Mavicar, please record this formally. Tumanggo si Solen at binuksan ang tablet. Si Kato naman ay lumapit sa tech booth. Pakisave lahat ng camera feed ngayong gabi. Main camera, backstage camera, hallway camera, pati audio feed. Walang magbubura ng kahit ano. Sir Brando, Principal Baldaleon, effective immediately, both of you are under preventive administrative review. You will surrender your access cards, office keys, and school-issued devices to Attorney Mavicar before leaving this auditorium. Nanlaki ang mata ni Corvina. You cannot do that in public. This will damage the reputation of the school. Elian's voice remained calm, but every word landed heavily. What damaged this school is not the truth coming out. What damaged it is the abuse you hid behind polished floors and expensive banners. Nagpalakpakan ang ilang estudyante sa likod. Sinawa sila ng mga guro ngunit hindi na rin napigilan ang pagbubulong ng pagsang-ayon sa buong auditorium. Sir, pakiusap ni Corvina, nawawala na ang tapang. Please, I have served this school for years. At ilan ang nasaktan sa mga taong iyon? Tanong ni Elian. Hindi siya nakasagot. Lumapit si Solen sa kanya. Ma'am Valdeleon, your access card please. Dahan-dahang tinanggal ni Corvina ang ID lay sa leeg. Ang dating prinsipal na kanina lang ay tila reyna ng entablado, ngayon ay nakatayo sa harap ng lahat, hindi dahil pinahihiya kundi dahil pinapanagot. Sumunod si Brando, nanginginig ang hamay habang inaabot ang tablet. Sa pagkakataong iyon, hindi na nagsalita si Mang Nanding, nakatingin lang siya. Hindi siya masaya sa pagbagsak nila ngunit ramdam niyang may nabawas na bigat sa dibdib niya. Hindi man mabubura ang sampal, ang pagbibintangan at ang mga taon ng pangmamaliit, sa unang pagkakataon ay may nakita, may nakinig, may naniwalang hindi siya basura sa gilid ng gate. Pagkatapos, bumaling si Elian sa audience. Mga magulang, estudyante, guro at kawani ng San Teodoro Crest Academy. Panimula niya, ako si Dr. Elian Villandro Kalupitan. Totoo, ako ang bagong majority owner ng paaralang ito. Ngunit ngayong gabi, bago ako maging may-ari, ako muna ay anak. Humihigpit ang hawak niya sa kamay ni Mang Nanding. Ang lalaking ito na itinuring ng ilan sa inyo na simpleng guard lang ay ang ama kong 25 taong kong hinanap. At kung kaya siyang saktan ng sistemang ito ng ganito kadali, ibig sabihin marami pang tahimik na nasasaktan dito na hindi natin nakikita. Tahimik ang lahat. Kaya simula bukas, magkakaroon ng independent review sa school administration, employee welfare, scholarship handling, bullying complaints at financial records. Walang mawawalan ng trabaho dahil nagsabi ng totoo. Walang estudyanteng mawawalan ng scholarship dahil tumayo para sa tama. Napatingin si Lyra sa kanya, halos hindi makapaniwala. Magkakaroon din ng anonymous reporting system, staff protection policy, at medical assistance fund para sa mga empleyadong matagal nang nagsisilbi sa paaralan. Ang San Teodoro Crest Academy ay hindi na magiging paaralan para lamang sa magarang pamilya at magagandang litrato,
Kung may excellence man tayong ipagmamalaki, magsisimula iyon sa respeto. Doon nagsimulang pumalakpak si Micah Duhali. Bata pa siya pero naintindihan niya ang sinabi. Sumunod ang kanyang ina na si Bettina. Sumunod si Ma'am Renilda. Sumunod ang ibang guro, estudyante at staff. Maya-maya, buong auditorium na ang pumapalakpak. Hindi ito palakpak para kay Corvina, hindi para sa programa, hindi para sa tarpaulin o ilaw. Ito ay palakpak para sa katotohanang matagal nang gustong marinig ng mga tahimik. Lumapit si Lira sa stage, may luha sa muka. "Mang Nanding," sabi niya, "tama po kayo, may nakakita rin po sa inyo." Gumiti ang matanda sa kanya, pagod, ngunit payapa. "Hindi lang ako, hiha, lahat tayo." Pagkalipas ng ilang minuto, inakay ni Elian ang ama pababa ng stage. Hindi na niya ito pinadaan sa likod. Pinadaan niya ito sa gitna ng aisle, sa harap ng lahat, hindi bilang empleyadong pinahiya, kundi bilang amang natagpuan. Habang naglalakad sila, may mga estudyanteng yumuyuko bilang respeto. May ilang staff na umiiyak. Si Jiro ay lumapit at niyakap si Mang Nanding. "Tay," sabi sa kanya, "sabi ko sa inyo, hindi habang buhay din yan ang trato sa inyo." Napangiti si Mang Nanding. "Salamat, anak." Nang narinig iyon ni Elian, hindi siya nagselos. Sa halip, naunawaan niya kung gaano karaming puso ang naging anak ng ama niya habang wala siya. Sa labas ng auditorium, pansamantalang umupo si Mang Nanding sa mahabang sopa. Ang parehong lugar kung saan nagsimula ang pagbibintang tungkol sa relo. Ngayon, nakaupo siya roon kasama ang anak niya habang sina Sulain at Kato ay nagsisimula ng kolektahin ang mga dokumento at testimonya. "Papa," mahinang sabi ni Elian, "marami pa tayong kailangang pag-usapan." Tumanggo si Mang Nanding. "Marami tayong nawalang taon. Bawiin po natin." Tumingin ang matanda sa anak. Sa kabila ng pagod, sakit ng pisngi at bigat ng nangyari, may munting liwanag na bumalik sa kanyang mga mata. "Hindi na natin maibabalik ang dati, pero pwede tayong gumawa ng bagong simula." Sa labas ng auditorium, unti-unti nang inaalis ng staff ang ilang dekorasyong may pangalan ni Corvina. Sa loob naman ng opisina ng principal, nakalak na ang mga cabinet habang sinisiguro ni Kato ang mga files. May mga gurong nagsisimula ng magpadala ng report. May mga empleyadong unang beses pa lang naglalakas loob magsulat ng reklamo. At sa gitna ng gabing inaasahang magiging selebrasyon ng Peking Karangyaan, nagsimula ang tunay na paglilinis ng San Teodoro Crest Academy. Hindi sa sahig, hindi sa bintana, kundi sa mga pusong matagal nang pinatigas ng takot. Kinabukasan ng gabing iyon, hindi na katulad ng dati ang San Teodoro Crest Academy. Sa unang tingin, naandoan pa rin ang matataas na gusali, makintab na hallway, mamahaling painting sa lobby at malalaking tarpaulin na hindi pa natatanggal lahat. Pero sa hangin, may kakaibang bigat at ginhawa na nagsabay. Parang ang paaralang matagal ng tahimik sa harap ng pangaayaya ay unang beses palang natutong huminga ng maluwag. Maagang dumating si Jiro manlapas sa campus. Dati, kapag dumarating siya, ang una niyang iniisip ay kung anong utos na naman ni Sir Brando ang sasalubungin sa kanya. Ngayon, pagpasok niya sa gate, huminto siya at napatingin sa guard post. Wala roon si Mang Nanding. Saglit siyang kinabahan. Sanay siyang makita ang matanda na nakaupo sa lumang silya, may hawak na logbook at may baong candy sa bulsa. Ngunit bago pa man tuluyang bumigat ang dibdib niya, nakita niya si Mang Nanding na palabas mula sa administrative building katabi ni Dr. Elian Veandro Kalupitan. Hindi nasuot ng matanda ang kumupas na security uniform, nakasuot ng simpleng puting polo, itim na pantalon at bagong sapatos na halatong hindi siya sanay gamitin. Sa mukha niya, naandoon pa rin ang pagod ng nagdaang gabi, ngunit may liwanag sa mata na matagal nang nawala. "Tay Nanding," Tawag ni Jiro. Napalingon ng matanda at ngumiti. "Oh, Jiro, maaga ka na naman. Akala ko po, hindi na kayo papasok." Tumingin si Mang Nanding kay Elian, saka bumalik ang tingin kay Jiro. "Akala ko rin, pero sabi ko sa anak ko, kung aalis ako agad, baka isipin ng mga batang gaya ni Lira at Tobin na kapag nasaktan ka,
Ang taming paraan para gumaling ay lumayo. Hindi naman po masama ang lumayo kapag kailangan, sabi ni Jiro. Tama, sagot ni Mang Nanding. Pero gusto ko munang makita na hindi na kailangang matakot ang mga maiiwan. Tahimik na ngumiti si Elian. Ilang oras pa lang silang muling magkasama bilang mag-ama, pero naiintindihan na niya kung bakit mahal ng ilang estudyante at staff ang ama niya. Hindi ito maingay, hindi ito mayaman, hindi ito mataas ang posisyon. Pero may paraan si Mang Nanding ng pagmamahal na hindi kailangan ng malaking salita. Sa araw ding iyon, nagsimula ang opisyal na pagbabago. Sa conference room, nagtipon sina Elian, Attorney Solen Mavicar, Cato Miravales, Ma'am Renilda Ocfemia, Aling Minda Pagsuyon, at ilang piling staff na kilalang tapat. Hindi muna isinama ang mga taong sangkot sa administrasyong pinamunuan ni Corvina hanggang matapos ang investigasyon. Nasa dulo ng mesa si Mang Nanding. Ayaw sana niyang umupo roon dahil pakiramdam niya ay hindi siya bagay sa malaking conference table. Ngunit hinila ni Helian ang upuan para sa kanya. Dito po kayo, Papa, sabi niya. Anak, hindi ako marunong sa ganitong meeting. Hindi kailangan ng titulo para malaman kung paano dapat tratuhin ng tao. Napatingin si Mang Nanding sa anak. Sa isang simpleng pangungusap, naramdaman niyang hindi na sayang ang pangarap ng batang si Elian na minsang gustong gumawa ng paaralan, walang batang umiiyak. Inilatag ni Cato ang unang report. Lumabas na sa loob ng maraming taon, may mga reklamo palang hindi umaabot sa school board. May mga staff na pinipilit pumirma sa overtime forms kahit walang bayad. May ilang scholarship students na tinatakot na mawawalan ng grant kapag kumontra sa patakaran. May pondo para sa student welfare na hindi nagagamit ng tama dahil inililipat sa image events ni Corvina. Hindi ito simpleng sama ng ugali, sabi ni Cato. Seryoso ang boses. Pattern ito ng abuse of authority at possible misuse of funds. Napatakip ang bibid si Aling Minda. Kaya pala kahit ilang beses kaming humingi ng budget para sa subsidized meals ng scholars, laging sinasabing walang pera. Napayuko si Ma'am Renilda. Marami sa amin nang may alam na may mali, pero natakot kami. Hindi siya sinisi ni Elian. Sa halip, tumanggo siya. Ang takot, minsan produkto ng sistemang matagal nang nananakot. Ang mahalaga ngayon, hindi na natin ito itutuloy. Sa unang linggo pa lang, ipinatupad ang temporary welfare desk para sa staff at estudyante. Si Attorney Solen ang nagbantay sa proseso para walang mapag-initan. Si Ma'am Renilda naman ang tumulong sa mga estudyanteng gustong magsumbong tungkol sa bullying. Si Aling Minda naman ang nanguna sa pagkain para sa mga scholars tuwing recess, gamit ang pondo na noon ay nakatago lang sa maling budget line. Si Lyra Vasconcillo ang isa sa unang tinawag ni Elian. Nasa maliit siyang office, kabado, hawak ang lumang folder ng grades niya. Akala niya itatanungin siya tungkol sa sinabi niya sa auditorium. Lyra, sabi ni Elian, nabasa ko ang records mo. Consistent honor student ka, student writer at scholar. Opo, sir. At nabasa ko rin ang anonymous complaints na ikaw ang dalas tumutulong sa ibang scholars kahit ikaw mismo ay nahihirapan. Namula si Lyra. Ginagawa ko lang po ang kaya ko. Ngumiti si Mang Nanding na nakaupo sa tabi ni Elian. Ganyan talaga ang batang yan, mas matapang pa sa maraming matanda. Papa, natatawang saway ni Elian, baka mahiya. Ngunit hindi mapigilan ni Lyra na mapangiti. Mula ngayon, ikaw ang magiging unang student ambassador ng bagong Kalupitan Student Welfare Foundation. Full scholarship ka hanggang college kung tatanggapin mo. Napatayo si Lyra. Sir, seryoso po kayo? Oo, napaliwha si bata. Hindi ko po alam ang sasabihin. Sabihin mo lang na gagamitin mo ang pagkakataon para hindi lang sarili mo ang maiangat. Tumanggo si Lyra habang umiiyak. Pangako po. Si Tobin Aguas naman ay hindi agad naniwala nang ipatawag siya. Akala niya ay may reklamo na naman kalanggan sa kanya. Ngunit sa halip, kinausap siya ni Ma'am Renilda at Mang Nanding tungkol sa Anti-Bullying Council. Hindi mo kailangang maging mainay para maging matapang. Minsan, ang unang tapang ay ang pagsabing, nasasaktan ako. Pero paano kung balikan po ako? Tanong ni Tobin. Hindi ka na mag-iisa. At yun ang pagkakamali namin noon. Hinayaan naming mag-isa ang mga batang dapat pinoprotektahan. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nagbago ang campus. Hindi magic ang pagbabago.
May mga magulang na nagreklamo dahil pakiramdam nila masyadong nabibigyan ng pansin ng scholars. May ilang dating paborito ni Corvina na nagbitiw dahil hindi na nila kayang mamuhay sa sistemang may pananagutan. May mga estudyanteng sanay mang-api na nagalit ng patawan ng community service at counseling. Ngunit kahit mahirap, nagpatuloy ang pagbabago. Si Jiro ay hindi na basta janitor na inuutos-utusan. Matapos makita ni Kato ang sipag at talino niya sa pag-aayos ng facilities records, inalok siya ng training para maging facility supervisor. "Tayo nanding," sabi ni Jiro isang hapon habang hawak ang bagong ID niya. "Tignan nyo, may title na ako." Binasa ni Mang Nanding ang ID at ngumiti ng malapad. Facility Supervisor Jiro Manlapas. "Aba, mas mataas na posisyon mo kaysa sa akin." "Hindi po, kayo pa rin ang boss ko." "Hindi ako boss, tatay lang." "Mas mataas po yun." Inakap ni Jiro ang matanda. Sa yakap na iyon, napansin ni Elian mula sa malayo na kahit wala siya sa piling ng ama niya ng mahabang panahon, hindi nawala ng anak ang ama niya. Marami itong kinupkop sa paraan ng kabutihan. Lumipas ang 6 na buwan. Sa panahon iyon, hindi minadali ni Mang Nanding at Elian ang pagiging mag-ama. May mga araw na masaya sila, may mga araw na tahimik. May mga gabing umuuwi si Elian sa lumang inuupahang kwarto ni Mang Nanding at hindi makapaniwala kung paano nabuhay doon ang ama niya ng mag-isa. "Papa," sabi niya minsan, habang nakatingin sa manipis na kutsyon at lumang electric fan, "bakit hindi niyo ako hayaang ilipat kayo sa bahay ko?" "Dahil baka magising ako isang araw at isipin kong panaginip lang lahat," sagot ni Mang Nanding. "Hindi na po ito panaginip. Alam ko, pero nasanay akong konti lang ang hawak ko. Kapag nawala, hindi masyadong masakit." Umupo si Elian sa tabi niya. "Masakit po ba na makita ninyo akong ganito, na lumaki akong wala kayo?" Matagal bago sumagot si Mang Nanding. "Masakit, pero mas masakit kung nalaman kong hindi ka minahal ng mundo kahit paano. Kaya nagpapasalamat ako sa pamilyang kumupkup sa iyo." Ikinuwento ni Elian ang tungkol kina Dr. Veyandro at Amara, ang mag-asawang doktor na nakita sa kanya matapos ang kaguluhan sa palengke. Dinala siya sa presinto, naghintay ng balita at nang walang malinaw na record at walang kumukuha sa kanya, pansamantalang siyang inaruga hanggang tuluyan siyang naging bahagi ng pamilya. Hindi nila itinago na ampun siya, ngunit dahil maliik pa siya noon at magulo ang mga detalye, hindi niya alam kung saan eksaktong magsisimula sa paghahanap. Bago namatay si Mama Amara, sinabi niya sa akin, "Hanapin mo ang pinagmulan ng kantang lagi mong kinakanta sa tulog mo." Kaya nang yumaman ako, nagtayo ako ng foundation para sa missing children. Hindi ko alam, ang hinahanap ko pala, nasa gate ng sarili kong paaralan. Napaiyak si Mang Nanding, ngunit hindi na iyon luha ng kawalan. Luha iyon ng taong natagpuan ng kahulugan ng matagal na paghihintay. 1 taon nang lumipas. Ang dating guard post sa tabi ng gate ay hindi na basta guard post, pinalawak at ginawang maliit na student care center. Sa ibabaw ng pinto, nakasulat ang pangalang Tatay Nanding Center for Student Welfare and Lost Children Support. Noong unang makita ni Mang Nanding ang pangalan, halos umatras siya. "Elian, sobra naman ito." "Hindi sobra, kulang pa nga." "Guard lang ako." "Hindi. Ikaw ang unang taong bumati sa mga batang natatakot pumasok. Ikaw ang unang taong nag-abot ng candy sa batang umiiyak. Ikaw ang dahilan kung bakit naintindihan ko kung anong klaseng paharalan ang dapat itayo." Sa center na iyon, may maliit na counseling room, lost and found desk, emergency meal shelf at bulletin board para sa mga child protection campaigns. Si Mang Nanding ang naging advisor. Hindi na siya kailangang buksan ng gate, pero araw-araw pa rin siyang naroon sa umaga. Hindi para mag-duty, kundi
para bumati. "Magandang umaga," sabi niya sa mga bata. "Dahan-dahan sa hagdan, huwag kalimutang kumain." Si Aling Minda naman ay nagpatakbo ng Livelihood Kitchen Program para sa mga magulang ng scholars. Gumawa sila ng murang baon, tinapay at lutong ulam na binebenta sa kantin. Hindi na limos ang dating ng tulong. Kabuhayan na. Si Lira, bilang student ambassador, naging boses ng scholars. Natuto siyang magsalita sa harap ng maraming tao, hindi para magyabang, kundi para ipaalala na ang kahirapan ay hindi dapat ikahiya. Si Tobin naman, mula sa batang laging nakayuko, naging peer support volunteer. Hindi siya biglang naging matapang na parang sa pelikula. May kaba pa rin siya, pero natuto siyang tumayo kahit nanginginig. Si Micah Duhali, sa tulong ng kanyang ina na si Bettina, naglunsad ng yearly donation drive para sa center. Natuto rin siyang tingnan ang mga staff bilang tao, hindi bahagi ng background ng kanyang marangyang buhay. Samantala, natapos ang investigasyon kina Corvina Valdelion at Brando Ibiernas. Hindi sila pinahiya sa entablado, hindi sila sinigawan sa harap ng mga estudyante. Ngunit malinaw ang naging resulta. Si Corvina ay tuluyang tinanggal, nawala ng karapatang humawak ng administrative position sa alinmang school network na konektado sa San Teodoro Group at kinasuhan dahil sa misuse of funds at employee abuse documentation. Si Brando, matapos umaming nagtakip ng ilang records, nakipag-cooperate sa investigasyon at ibinalik ang perang natanggap niya mula sa ilang peking liquidation. Nawala rin siya sa paaralan. Isang araw, habang papalabas si Mang Nanding sa center, nakita niya si Corvina sa labas ng gate. Hindi na ito katulad dati. Wala ang mamahaling blazer. Wala ang mataas na tingin. Mukha itong pagod at bagsak. Lumapit si Jiro, handang harangan siya. Pero itinaas ni Mang Nanding ang kamay. "Ako na." Tumayo si Corvina sa harap niya, hindi makatingin ng diretsyo. "Hindi ako nandito para humingi ng trabaho," sabi nito. "Alam kong hindi na maaari." Tahimik si Mang Nanding. "Mas mabuti kung matagal mo nang nalaman." Tumanggo si Corvina. "Alam ko. Hindi ko kayang burahin ang ginawa mo," sabi ni Mang Nanding. "Pero hindi ko rin dadalhin habang buhay ang bigat ng galit sa iyo. Managot ka. Magbago ka kung kaya mo. Yun na lang." Umalis si Corvina ng walang esena, walang sigawan, walang dramatikong pagbagsak, tanging katahimikan ng taong unang beses na napilitang harapin ang sarili. Pagkaraan ng 2 taon, dumating ang graduation ceremony ng San Teodoro Crest Academy. Sa parehong auditorium kung saan minsan sinampal at pinilit kumanta si Mang Nanding, nakatayo ngayon ang mga estudyanteng nakatoga. Kabilang doon si Lira Basconcillo, valedictorian ng batch, may full college scholarship sa education. Nandoon din si Tobin, may medalya for leadership in student welfare. Si Jiro ay nakaupo sa reserved section bilang staff honoree. Si Aling Minda ay kasama ng mga magulang ng scholars na natulungan ng livelihood program. Sa harap, magkatabi si Mang Nanding at Elian. Mas maputi na ang buhok ng matanda. Mas mabagal na ang lakad, pero mas mapayapa ang mukha. Nang tawagin si Lira para sa speech, huminga siya ng malalim. May mga paaralan na nagtuturo sa atin kung paano magbasa, magsulat at magbilang. Pero ang paaralan ito natutong magbago dahil sa isang taong buong buhay na itinuring na nasa gate lang. Si Tatay Nanding ang nagturo sa amin na walang taong maliit kung marunong magmahal ng malaki. Tumayo ang buong auditorium at pumalakpak. Napayuko si Mang Nanding, nahihiya, ngunit hinawakan ni Elian ang kamay niya. "Tanggapin niyo po, Papa. Para sa inyo yan." Pagkatapos ng graduation rites, may espesyal na bahagi ng programa. Umakyat si Elian sa stage. 2 taon na ang nakalilipas. May awit na nagpabalik sa akin sa aking ama. Ngayon, gusto naming kantahin yon hindi bilang alaala ng pagkawala, kundi bilang pasasalamat sa muling pagkabuo. Inakay niya si Mang Nanding paakyat. Hindi na nanginginig sa takot ang matanda. Nanginginig siya didil sa dami ng damdamin. Pero sa pagkakataong ito, walang pumipilit, walang nananakot, walang nananampal. Tumayo sila sa gitna ng entablado. Sa unang nota, si Mang Nanding ang nagsimula.
Sa gate ng umaga, anak, ako'y maghihintay. Sumunod si Elian, mas buo ang boses ngunit basang-basa sa emosyon. Kung maligaw ang yapak mo, boses ko'y sundan mong tunay. Habang kinakanta sila, maraming umiyak. Ngunit hindi yon luha ng awa. Luha yon ng mga taong nakasaksi na ang sugat kapag hinarap ng may katotohanan at pagmamahal ay pwedeng maging simula ng bagong tahanan. Matapos ang kanta, yinakap ni Elian ang ama sa gitna ng palakpakan. "Papa," bulong niya, "nakauwi na tayo." Tumingla si Mang Nanding sa kisame ng auditorium na parang sa kabila noon ay nandoon si Salvacion na nangingiti. "Salvacion," bulong niya, halos walang makarinig. "Natagpuan na natin ang anak natin at hindi na siya nag-iisa." Sa huling eksena ng araw na iyon, lumabas si Mang Nanding sa gate ng San Teodoro Crest Academy. Huminto siya sa tabi ng dating guard post na ngayon ay Tatay Nanding Center. May batang umiiyak malapit sa entrance, bagong estudyante, takot humiwalay sa ina. Lumapit si Mang Nanding, yumuko ng kaunti at kumuha ng candy mula sa bulsa. "Unang araw mo ba?" tanong niya. Tumanggo ang bata. Ngumiti ang matanda. "O, kunin mo ito, pampalakas ng loob. Dito sa school, hindi ka nag-iisa." Sa likod niya, nakatayo si Elian, Lyra, Jiro, Aling Minda, Tobin, Micah at ang iba pang taong naging bahagi ng pagbabago. Ang paaralan minsang naging entablado ng kahihiyan ay naging tahanan ng pag-asa. Ang gate na minsang simbolo ng paghihintay ay naging simbolo ng pagbabalik. At si Mang Nanding, ang matandang bantay na minsang itinuring na walang halaga, ay tuluyang nakahanap ng pamilya, dangal at wakas na matagal ipinagkait ng buhay.